Amen. So, sa gabi pong ito, naniniwala ako na nung nakaraang Sunday ay natalakay po natin yung mga pwede po natin maitalakay patungkol po sa pamamahinga. No? At yung pamamahing yon ay hindi po literal na mamamahinga ka ng sa or mamamatay or anuman. Ang sinasabi po dito, yung lifelines, yung sinasabi po natin dito, may nangyayari sa buhay po natin na dapat po natin makita na kung saan ay yung pinaka-source ng buhay po natin, dapat makita po natin kung sino po o kung kanino po nanggagaling yung buhay po natin. Kanino na ipapagamit at paano po natin ito napapagamit. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ipagpapatuloy po natin yung naging usapin po natin. Sino po nandito nung last Sunday? Amen. Saan po tayo huminto? Sa L, sa lifelines, At huminto po tayo sa L. Pero just to recap po mga kapatid, sa mga hindi po, sa mga nakakalimot na, yung mabilis na makalimot or wala po nung last Sunday, gusto ko lang pong i-recap, yung mga napag-usapan po natin patungkol sa lifelines, na kung saan pinag-usapan natin na ang buhay ay parang isang tao na kung saan nasa gitna siya ng dagat. Kapag malakas ang alon at hindi marunong lumangoy, ang tanging makakapagligtas sa kanya yung lifeline. Yung mga rescuers, kung saan iahagis yung pinaka-rope o lubid, na sa ganun, yun po yung magsisilbing lifeline po niya. At sinabi po, sa buhay po natin, maraming tao ang nalulunod sa mga pressures, sa mga demands nila sa atin ng mundo. Nalulunod tayo maging sa trabaho, sa mga negosyo, sa mga responsibilities, sa mga problema at sa mga stress na nangyayari sa paligid po natin. Pero ang Diyos ang nagbigay ng lifeline sa atin na sa ganun hindi tayo malunod sa ating mga buhay. Lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin, parte na yan ng buhay po natin. Hindi na natin maalis yung mga yan. Yung stress, nandyan na yan. Ngayon, ang tanong, paano na lang po natin ito ma-handle? Yung pressure, nandyan na yan. Paano na lang natin ito ma-handle? Paano na lang natin ito ma-overcome? Yung mga problema, yung mga struggles, lahat ng mga bigatin, mga kapatid, nandyan na yan. Hindi na natin maalis yan. Hanggang nandito po tayo sa mundo, mangyayari at mangyayari po yan. Kaya nga, pinapakita dito, sino ba ang lifeline po natin? Tanungin mo yung katabi mo, sino ba yung lifeline mo? Sino ba yung lifeline natin? Sino ba yung nagsasalba sa atin? Sino ba yung tumutulong sa atin? Kaya nga mga kapatid, nabanggit po natin, natalakay po natin, nabanggit po natin na yung L, ano po yung L? Live with purpose. Mabuhay tayo na may layunin mula sa Diyos. Kailangan po natin mabuhay na may layunin kasi kapag wala kang layunin, sayang, walang saysay yung pagpapagal po natin. Nagpapakapagod lang tayo. Yung I, invest in eternity. At tulad po na lagi po natin sinasabi, yung buhay mo nga, temporal lang yan dito sa mundo. Yung mga bagay pa kaya. Lahat ng meron ka, lahat ng mga yaman, gantimpala na meron ka, all the rewards, all the awards na natanggap mo, mga kapatid, temporal lang yung mga yan. Kaya nga sabi ng ating Diyos, mag-invest ka in eternity. Mag-invest po tayo, mamuhay tayo ng hindi lamang para sa mundo, kundi para sa walang hanggan. Ito po yung sinasabi kung paano po natin ibigay yung buhay po natin, yung pananampalataya po natin sa ating Diyos. Yaman mo, pera mo, bahay mo, o anuman, iiwan po natin yung mga yan. Pero, yung kaluluwa mo, yung spirito mo, yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo sa ating Diyos, yun lamang ang madadala po natin. Yung relasyon mo sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, yung mga nangyayari sa buhay po natin, pang temporal lang yan, temporary lang yung mga yan. Gusto ng ating Diyos, mag-invest po tayo sa eternity, yung pangwalang hanggan. Pangatlo po, focus your energy. Saan po ba natin fino-focus yung energy po natin? Sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, o sa ministry? Mga kapatid,
lahat tayo may mga energy na lahat tayo may mga energy, no? Lahat tayo may kalakasan, lahat tayo may mga yung mga bisig po natin, pwedeng pakilusin po natin 'yan. Kaya lang, how do we focus? No? Ano yung pino-focus po natin? Doon po pumapasok yung nagiging balanse po dapat, no? Hindi lamang pwedeng mag-focus dito tapos mapapabayaan 'to. Focus ka dito, mapapabayaan naman 'yon. So, nandun dapat yung balanced life, no? Hindi ka lang nabuhay para magbayad ng bills, hindi ka lang nabuhay para magbayad ng ganyan, hindi ka lang nabuhay para lang magpakayaman, no? Walang sinasabi na di ka pwedeng magpakayaman. No, hindi ko sinasabi 'yon. Walang mali doon sa pagpapakayaman. Pero kanino ka ba nakafocus? Baka masyado ka na nakafocus sa pera mo. Masyado ka na nakafocus sa pagpapayaman sa'yo. Nakakalimutan yung para kay Lord. Nakakalimutan mo nang gawin yung paglilingkod mo para kay Lord. So, saan po ba natin pinofocus yung ating kalakasan? I-focus ang kalakasan po natin sa mga bagay na mahalaga. Oo, may mga pangangailangan tayo. Pero ano ba yung mas mahalaga? Yung po yung tanong kasi doon ano ba yung mas mahalaga? No? And then, sabi niya, establish spiritual roots. No? Palalimin natin ang relasyon natin sa Diyos. Ito po yung mahalaga mga kapatid. Katulad na sinasabi ko, kung tama yung pag-focus po natin ng energy po natin, tama no, yung ginagawa po natin na mapalalim po natin yung relasyon po natin sa ating Diyos. Tulad po na lagi po natin sinasabi, lahat ng meron po tayo ay temporal lang yung mga yan. Ngayon, paano mo ma-establish, paano mo mapapalalim yung relasyon mo sa Diyos? Ito po yung tanong, paano po natin ito mapapagtibay? Paano po ba natin mapapalakas yung relasyon po natin sa ating Diyos? Kasi bakit? Katulad na sinabi ko kanina, pera, yaman, ano man yung mga yan, mga material, may iwan yan. Pero yung relasyon mo sa ating Diyos, yung na-establish mong relasyon sa Diyos, yun po ang madadala po natin sa eternal. Ano po yung eternal na yun? Yun po yung pangalawang buhay po natin, nakasama na po ang ating Diyos. No? At doon, wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang utang, wala ka nang babayaran bills. No? Wala nang sakit karamdaman, wala nang mga negatibo, wala nang pressure. No? Sa langit, sa eternal, puro pag-aawitan, no? Puro pagpupuri sa ating Diyos. Napakasarap ng buhay po doon. Sinong gustong ganon? Sinong gustong mauna? Wala ba, no? Kasi napakasarap pa maglingkod dito. Pero, yun nga mga kapatid, hindi natin hawak yung buhay po natin. Hindi po natin hawak yung panahon. Hindi po natin hawak yung oras. Pero, nais ng ating Diyos pagpapaalala, establish our spiritual roots. Kailangan napapalalim po natin yung relasyon po natin sa ating Diyos. No? At nung huli tayo nagkita, nung huli po tayong nag-usap, nung last Sunday, no, naisama po natin yung learn to rest. Ang tanong, nung dalawang Fridays na, ang tanong ni Madam Ray, sino po ba yung napagod dito? Tapos tinanong din si Sister Dina kahapon, sino ba yung pagod dito? Ngayon, tatanungin ko, sino po ba yung pagod ngayon? Very good sila. Very good, no? Palakpakan mo nga yung katabi mo. Very good. Kasi mahaba naman yung oras natin, nakapagpahinga po tayo, no? Pero mga kapatid, yung usaping kasing pagod, hindi lamang ito sa physical, maging sa spiritual. And mental, maging sa emotional. Kaya nga mabilis kang mapagod, mabilis kang magalit, kasi bakit? You are tired emotionally. No? Mabilis kang ma-discourage kasi yung emotion mo ay pagod. Mabilis kang mapagod kasi physically tired ka. Kasi may iba kang pinag-focus. Bakit ka ba napagod? Kasi gumawa ka ng ganyan. Nagtrabaho ka ng ganito. So, and even spiritual, pwedeng umabot po tayo sa punto na kung saan mapapagod po tayo. No? Pero nawa mga kapatid, gawin po natin yung gusto ng ating Diyos na kapag napagod ka sa spiritual, learn to rest. At ano po yung rest na sinasabi? Balikan po natin yung Mark, sa Exodus 20, verse 8. Ito yung sinasabi na, how we can learn to rest. At ano po ba yung rest na sinasabi sa atin? Alalahanin niyo ang araw ng pamamahinga. At gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin.
Kaya mga kapatid, ang tunay na pahinga ay ito po, yung araw na pagdarausan po natin. Every Sunday, no, nataon nga ito, pag Saturday, Sabbath day, araw ng pamamahinga. Kasi, katulad po na sinabi po natin last Sunday, Sabbath day was created, no, para sa ikabubuti ng mga tao. Hindi yung ikakabubuti ng Sunday, para sa ikakabuti ng Sunday. So, it was designed or created para sa atin, para tayo magpahinga. Lahat tayo napapagod, kaya nga tayo nakakapagpahinga. And even sa spiritual po natin, mga kapatid, huwag po natin antayin na tayo mapagod, ma-deadbat. No? Yung cellphone po natin, mag-start ka ng 100%. Dahil ginagamit mo, nag-wifi ka, nag-Facebook ka, bumababa yan. No? 90, 80, 70. So, habang bumababa yung energy o yung battery level ng cellphone mo, kailangan wag mo nang antayin na ma-deadbat yan. Kasi kapag na-deadbat yan, sira yung battery mo. Masisira yung battery mo. And same goes with our spiritual life, mga kapatid. Kapag alam mong nadidrain ka na, kung alam mong unti-unti ka nang napapagod, mag-recharge ka. Mag-charge ka. I-charge po natin mga cellphones po natin. Nasa ganun, mapakinabangan po natin. Maganda nga yung phone mo. Diba? Fully paid nga yan. 1 terabyte nga yan. Ikaw yung may pinakamagandang cellphone. Kahit hindi pa nilalabas, ikaw yung may pinakamagandang cellphone. Pero kung wala namang baterya yan, useless. Ganun din po sa spiritual po natin, mga kapatid. Kahit anong ganda ng boses mo, kahit anong sipag mo, mga kapatid, no, sa paglilinis ng church o anuman yung ginagawa, gaano ka mang kagaling. Kapag umabot po tayo sa punto na na-drain tayo, na-deadbat po tayo, mga kapatid, kung titingnan po natin, pwedeng hilain tayo ng kalaban pababa. Doon po nag-start yung pagbabackslide. Doon po nag-start yung panlalamig. Doon po nag-start yung first Sunday, wala na siya. Second Sunday, wala ulit. Third Sunday, nasanay nang wala na. Hanggang sa, hindi mo na makita sa church. Kaya mga kapatid, kapag napagod ka, learn to rest. Sabihin po natin, learn to rest. Ganyan din po sinabi sa Marcos 2 verse 27, Sabbath day was made for Him. No? Kaya nga napakahalaga na umattend tayo ng mga ganitong pagtipon. Sinabi din po yan, no, sa Bible, di ba? Huwag po natin kaligtaan na lumalo sa mga pagtitipon. Kasi bakit? Ang tunay na kapahingahan, the moment we encounter Jesus, the moment we hear the Word of God. No, alam niyo po ba, nung mga, di pa ako ganun ka-active, no, di pa ako youth pastor noon, di pa ako pastor, nasa college days pa ako, nag-aaral pa, maging sa work. Hindi pa ganun dedicated yung calling ko para kay Lord. Kumbaga, may calling na pero dahil nga nag-e-enjoy ako sa world, no? Pwede akong umuwi ng Sunday or Saturday or Friday, pero gumagawa na lang ako ng dahilan para hindi na ako umuwi. Kunwari, pagod ako. Kahit naman pwede ka na magpahinga, pero dahil ayaw mong umaten, gagawa ka ng dahilan na hindi ka na uuwi. Kasi ganun yung life ko. Tapos, sa bahay ka lang, antayin mo lang yung mag-Monday. Pagpasok mo ng Monday, parang drain ka. Ako ganun yung naranasan ko dati. Sino ba yung ganun? Kapag hindi ka umattend na Sunday, parang Monday pa lang, parang ang drain na ng buhay mo. Parang may kulang. Dapat ganun po yung sa isip po natin, mga kapatid. Kapag hindi ka nag-attend ng Sunday, kailangan na sa isip mo may kulang. Kasi bakit? Yun yung tunay na pagre-recharge po natin. Every week, 6 days, nagtrabaho po tayo, nag-isip po tayo, no? Ang dami nating mga pressures, ang dami po nating mga narinig, kung ano-ano man na negatibo. Mga kapatid, sinasabi ng ating Diyos, siya nga, di ba, nagtrabaho din ng 6 na araw. Yung isang araw, nagpahinga po siya. Ikaw pa kaya, magpahinga din po tayo. Pero, paalala po hindi yung pahinga na sinasabi po natin na literal na matutulog ka. Learn to rest by attending the Sabbath day. Yung araw ng pamamahinga. Kasi
napakaganda nga ng ating praise God, no? Kasi may mga air-conditioned room tayo. May maayos tayong mga inuupuan. May mga magaganda, mapupoging katabi ka. Di ba? Sino bang hindi gaganahan umate? Di ba? Paano pa kung yung pastor po ninyo, cute lang, no? No? Nano ko lang, baka kasi yung iba tulog na. No? Kasi pastor sabi kasi umattend para magpahinga. Hindi po yun, mga kapatid. Kaya nga yung iba umattend para matulog sa church. Kasi bakit? Learn to rest. Ginawang ginawang siesta yung nung Sunday, no? Literal na pamamahinga. No? So mga kapatid, ang sinasabi po dito, learning to rest means, no, how you recharge. Yung mga nawalang lakas mo, ang Diyos ang siyang magiging kalakasan po natin. Through His Word, sa mga salita po ng ating Diyos, pwede naman mag-online, pwede naman manood sa mga ibang church. Pero alam niyo mga kapatid, ang daming mga distractions sa online. Ginagamit lang ng ating Diyos yung technology para mapaabot lang sa mga nare-reach out po natin. Pero iba pa din yung uma-attend ka physically, actual, personal, di ba? Nakakamayan mo yung mga kapatiran mo. Napapakinggan mo yung mismong boses. No, nare-release mo yung mga bigatin na napagdaanan mo. Kasi bakit? You are the church. No? Itong temple na ito, itong sanctuaryong ito, ginagamit ng Diyos nang sa ganun dito natin maranasan ang tunay na pahinga. Kasi sa paglabas po natin, mga kapatid, panibagong hamon na naman yan. Siyempre, magtatrabaho ka, magbi-business ka. Part na yan ng buhay po natin. Pero yung isang araw, ilang oras nga lang, na pagsasama po natin, mga kapatid, nire-remind po tayo ng ating Diyos. Huwag po natin ipagpaliban yung pag-attend ng Sabbath day, ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pahinga hindi lamang kahinaan, ito ay kasama sa mga lifeline ng Diyos. Para sa ganun, hindi ka malunod sa anuman mga pinagdadaanan mo. At susunod po, sinasabi dito sa lifelines, no, sa ating mga pag nag-uusapan, no, kapag ang Diyos ang sentro ng buhay at balanse ang ating pamumuhay, hindi tayo malulunod sa ating mga buhay. Hindi tayo malulunod sa anumang mga problema ng buhay po natin. Bagkus matutupad natin ang layo ng Diyos para sa atin. Kaya nga, yung next po natin, no, yung involving your family. Ano po ba sinasabi po dito? Lahat po tayo may mga kanya-kanyang mga pamilya. Lahat po tayo ay, kaya nga tayo nagtatrabaho, katulad nga ng sinabi ni Sir Marnel kahapon, kaya nga siya nagtatrabaho kasi buri nang ibawi pa. Gusto muna niyang ibawi yung mga magulang po niya. Pamilya niya. No? Maging tayo. Kaya nga tayo nagtatrabaho, Brother John. Kaya nga nag-aas tayo ng promotion, ng increase, no, para sa ating mga pamilya. Parte yan. Kaya nga sa buhay po natin, isa sa mga lifelines na binibigay po ng ating Diyos is to involve your family. Hindi lamang mag-focus, hindi sinasabi dito, yes, your family is our first ministry. Yun po yung ministry po natin. Kaya lang ang sinasabi po dito, kung nakafocus ka na lang sa pamilya mo, yun po yung sinasabi po natin na hindi ka na maaya-aya, hindi ka na ma-invite kasi nagiging breadwinner ka. Ikaw yung breadwinner, ikaw yung kailangan ganyan, ikaw yung ganyan-ganyan. So, oo, wala naman mali sa pagiging breadwinner. Pero kung nakafocus ka lang sa family mo, mga kapatid, doon tayo nakakalimot. Our first ministry is our family. Sino ba yung una? Sino ba yung bago yung family? Ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi po dito, kung sa mga material o sa mga ganitong bagay po natin, kailangan ma-involve natin yung family. It doesn't mean mag-focus ka sa family mo. No? Kasama po yan. Kasama po yan. Pero involving your family is a part of our lifelines na sa ganun pati sila maaya mo sa church. Hindi lamang ikaw yung nagpapahinga, maging yung pamilya mo kailangan din magpahinga. Kasi baka masyado na lang sila nakafocus sa'yo. Ikaw na masyado kang nakafocus para maisalba mo yung pamilya mo.
kung pareho kayo, no, pareho kayo ng perspective, if you put God as the center of your family, mga kapatid, na i-involve po sila bilang lifeline po natin. Kung titignan po natin, no, sa mga pamilya po natin, 6 days. 6 days, lahat tayo nagtatrabaho. May isang halimbawa, no, may isang illustration, yung isang tatay, dahil nga siya yung haligi ng tahanan, siya yung nagtatrabaho. Mula umaga, aalis yan, magtatrabaho yan, late nang uuwi, pagod, na-stress. And then, pagdating ng linggo, maging yung Saturday, tinatrabaho niya, pagdating ng linggo, yun na yung pinaka-araw ng pamamahinga niya. Ngayon, habang siya nasa bahay lamang, hindi sila uma-attend ng church. So, ang ginagawa nila, dahil Sunday, family day, o nga naman, Sunday is family day, nilalagak niya yung oras niya, no, yung oras niya sa bahay. Kaya lang, ang paglagak ng oras niya ay hindi siya nakafocus sa kanyang mga pamilya. No? So, yung anak niya ay may kausap, habang yung tatay may kausap sa cellphone, talagang busy pa rin siya. Kahit na nasa bahay siya, pero yung trabaho niya, pero yung sa isip niya, trabaho pa rin niya. So, yung asawa niya, yung anak niya, kinakausap siya, hindi siya nakafocus. Nakafocus siya kung paano niya entertain yung mga nagchat-chat sa trabaho niya, ganyan-ganyan. No? So, ang nangyayari, yung oras, umabot na, 6:00 na pala. Di niya namalayan, nakatulog na yung anak niya dito, di niya namalayan, yung asawa niya ay ang dami na niyang nagawa, pero siya ay nakafocus na lamang sa isang bagay. Natapos yung isang araw, walang nangyari. Kinabukasan, papasok na naman siya. Same routine, same week, ganun ulit. So, ano nangyari? Di niya namalayan, ilang araw lang, ilang panahon, ilang taon lang, wala na yung anak niya. Hindi dahil namatay siya, kundi may kanya-kanyang buhay na pala. So anong titignan po natin mga kapatid? Minsan sa buhay po natin, dahil masyado tayo nakafocus sa mga bagay-bagay para tayo magpakayaman, para may salba yung pamilya po natin, nakakalimutan natin i-value yung tunay na halaga ng pagiging pamilya. At ano yun? Yung maidala mo sila, mailapit mo lang. Mailapit mo lang. No? Kapampangan talaga tayo, no? Mailapit mo sila, no? Mailapit mo sila, no, sa ministeryo ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito, kung titignan po natin, involving your family, sabi sa Joshua 24 verse 15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Yun po yung sinasabi dito, hindi lamang as for me. Tingnan po natin yung Joshua, sabi niya, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon. Sabi niya, maglilingkod ba kayo sa Kanya? Sabi niya sa huli, pero para sa akin? Sabi niya, para sa akin? At sa pamilya ko. So, ibig sabihin, involve yung pamilya sa bawat ginagawa po natin sa ating Diyos. Hindi lamang ikaw. Yung pag-i-invite mo sa pamilya mo, kailangan parte rin sila sa mission, sa vision po ng church. Kasi bakit? Naidadala mo sila. Yung kaligtasan, napakahalaga po yan. Kaya mga kapatid, yung kaligtasan na sinasabi dito is also our lifeline. Jesus is our lifeline, no? So, kailangan maging yung pamilya po natin na involve po natin sila sa lifeline. Ibig sabihin, kailangan mga kapatid, kung kapag ligtas ka, sabi nga ni Madam Ray kahapon, no? Nalulungkot siya na kaming magkakapatid, ligtas kami, tapos yung kapatid ko, ganyan, hindi siya ligtas. Dapat, ganun yung heart po natin. Hindi lamang ikaw, hindi lamang yung nanay mo, yung ligtas, dapat pati yung pamilya mo. Kasi dapat mga kapatid na involve yung pamilya po natin. Kasi ito yung paalala po sa atin sa Joshua. As for me, no? Para sa akin at sa pamilya ko. Balikan po natin yung verse, sabi niya, pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. So, parte yan po ng lifeline po natin. Parte yan ng vision po natin na paglingkuran po natin ang Diyos kasama ang pamilya po natin.
Kung titignan po natin, ang tunay na success ng pagiging breadwinner mo ay hindi sa kung ano yung naisalba mo sa pamilya mo, kundi paano mo nailapit yung pamilya mo kay Kristo. May yaman ka, naiahon mo sa hirap yung mga pamilya mo, pero wala ka naman tunay na relasyon sa ating Diyos. Sayang. Eh di mas maganda, di ba? Naiahon mo yung pamilya mo nang dahil sa tulong ng Diyos. Ngayon, maipapakilala mo yung Diyos sa mga pamilya mo. Dahil kung ipapahayag mo sa kanila, lahat ng yaman, lahat ng pagpapagal, kalakasan yan na binigay ng Diyos. Yung yaman na meron ka para may pangtustos, para pampaaral sa kapatid mo, provision ng Diyos. Kapag ganun yung nilalabas po natin, mga kapatid, na involve yung family po natin. Kaya nga, involve your family. Sabihin mo, involve your family. Kailangan na-involve po palagi ang Diyos. Success without family is not a true success. Family, ang pamilya po natin ay regalo yan mula sa Diyos. Pahalagahan po natin. Katulad ng pagpapahalagahan ng buhay spiritual mo, ganun din po yung ipasa po natin sa kanila, na sa ganun, buong pamilya ninyo maglilingkod kay Kristo. Kasi yun po yung sinasabi ng Joshua. As for me, no, para sa akin, ako at ang pamilya ko maglilingkod para sa Panginoon. Dapat ganun yung puso po natin. Next is N. Nurturing your mind. Nurture your mind o alagaan yung ating mga pag-iisip. Ang isip po natin, kailangan ma-renew yan. Napapagod po tayo. Ang dami po natin napapakinggan. Negative thoughts, no, negative vibes sa mga social media, magit sa paligid po natin. Mga kapatid, na hindi matuluyan, makorrupt yung ating mga isipan, i-renew po natin yan. Sabi sa Romans 12 verse 2, no, ito yung titignan po natin. Romans verse 1 to 2, tignan po natin kung ano yung gusto ng ating Diyos na ipakita po na dito. Huwag ninyong tularan ang, sabi niya, kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. And next, ano yung sinasabi niya dito? Huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa inyong paningin. Kaya mga kapatid, kailangan o napakahalaga na babago po natin yung ating mga isipan. 6 na araw, pwede kang i-corrupt ng kalaban. 6 na araw, pwede pumasok yung mga negatibo. Kaya nga may yung mga na-stress, yung mga napapressure, mga nadidepress. Mga kapatid, kapag hindi nila na-renew yung kanilang mga pag-iisip, madali sa kanila yung magpakamatay. Brother Rosel, Tita Sel, may na-share kayo sa akin, nabanggit ko din nung last Sunday, no, yung isang kamag-anak ninyo. Kasi bakit? Hindi na-renew yung pag-iisip niya. Kaya madali sa kanya na hindi na siya pinapakinggan ng Diyos. Kapag ganun yung nasa isip niya, mga kapatid, madali na lang sa kanya magkaroon ng access sa suicidal, nila. Kaya nga, kailangan ma-renew, kailangan maisalba po natin yung mga ganong pag-iisip. Kaya nga, ito yung paalala ng ating Diyos, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng alin? Pagbabago ng inyong mga isip. I-renew po natin yung mga kaisipan po natin. Transform natin yung ating mga isipan. I-renew po natin, baguhin po natin yung mga pag-iisip po natin. Kapag puro stress, pressure, maapektuhan ang pananaw mo sa buhay. Kapag puro stress, yung nasa isip mo, apektado, paano ka rin magdesisyon. Apektado kung paano ka rin lumakad sa mga buhay po natin. Kapag hindi tama, yung nasa laman ng isipan po natin. Diba? Pansinin nyo yung mga taong naglalasing. Diba? Dahil mali na nga yung pag-iinom, ginagawa nila, pumapasok pa sa isip nila yung mga kung ano-ano. So, kapag nakorrupt yung mga isip nila,
kung ano-ano na lang mga pinagsasabi nila. Nagagalit, nangaaway. Nagiinit yung ulo. Kasi bakit? Nakokorrupt yung pag-iisip. Ganon din po ang paalala ng ating Diyos po sa atin. Kaya nga, learn to rest kasi bakit maging yung isip po natin napapagod din. Yung mga nangyari sa mundo, mga kapatid, pwedeng mapagod yung ating isipan. Ipahinga mo din yung isipan po natin. I-recharge mo, i-renew po natin yung ating isipan. Pero kapag napupuno ang isip mo ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya nga yung prayer po natin, mga kapatid, every Friday, no? Uuwi tayong pinagpala, uuwi tayo na may kapayapaan, makakatulog tayo ng payapa. Kasi gaano ka mang kayaman, gaano kalambot yung kama mo, gaano mang kalamig sa loob, gaano mang kapresko no, sa paligid mo, gaano mang kabango yung kwarto mo, kung hindi ka payapa, hindi ka makakatulog. Totoo po yan, mga kapatid. Kung walang kapayapaan sa isip po natin, kahit ilang beses kang manood ng anong pampantok, hindi ka makakatulog. Kasi bakit? Wala kang kapayapaan. Yun po ang gusto sabihin po ng ating Diyos. I-renew po natin yung pag-iisip po natin. Itama po natin yung laman ng ating isipan. Na sa ganun, magkaroon tayo ng mapayapang buhay, mapayapang pag-iisip, na sa ganun, makakatulog tayo ng payapa. Kasi kapag natulog ka na may sama ng loob, may negatibong nangyari dahil na-stress ka, hindi ka makakatulog. Pag-gising mo, masakit ang ulo mo. Dahil masakit ang ulo mo, parang ang bigat gumalaw. Dahil nga ang bigat gumalaw, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makausap na maayos, nagagalit ka, madali ka. Ang daming naapekto, no? Naapektuhan sa paligid mo kapag ganun yung laman ng isipan po natin. Mga kapatid, nasa ganun hindi ka malunod, no, sa mga stress o pressure ng buhay po natin. Lifeline po natin. Ano sabi ng ating Diyos? Nurture your mind. Alagaan po natin yung ating isipan. And next po, exercise your body. Right. Yeah. Wow. Yeah. Diba? Ganun po ba yung sinasabi ng Diyos? Oo, party yan. Exercise your body. Kung yung katawan mo, kung nakaupo ka lang, hindi mo ginagalaw-galaw yan, manghihina ka din. Alam niyo sa trabaho ko, mga kapatid, kapag umupo ka, kulang na mo, danan na ako, bigyan na lang na akong pagkain ni Pastor Ano. Kasi focus talaga. Kaya nga pagtayo ko, parang nakalahati ko pa lang yung araw, parang pagod na ako. Tulad ngayon, masakit yung mga tuhod ko, napakabata ko pa. Di ba? Totoo po, kasi bakit? Hindi natin na-exercise yung katawan po natin. Kung wala tayong pag-aalaga sa ating mga katawan, physically, madali tayong mapagod. Dahil hindi ka nakatulog na maayos, napagod yung katawan mo. Ang bigat ng katawan mo. Kaya nga kapag may practice, may prayer meeting, may Sunday service, ang kalaban, Sunday, pahinga ka na lang. Ang haba ng araw, hindi ka nakatulog, nakakapagtaka pag Sunday, doon ka nakakatulog. No? Ba't ganon? Napansin niyo yun? Ang haba ng oras mo. Di ba? Sabado, may Sabado ka pa para magpahinga. Pero pag dating na Sunday, ba't parang doon pa mas mabigat yung katawan? Kasi hila yan ng kalaban. Paraan yan ng kalaban na sa ganon, madrain ka. Na sa ganon, madedbat ka. Alagaan po natin yung katawan po natin kasi templo yan ng ating Diyos. Lahat po tayo, guilty rito. Kung ano'y nakakasama, tigilan po natin. Soft drinks man yan. Sorry po, Tita Sel. Eat all you can man yan. Sorry, Pastor. Guilty po tayo lahat dyan. Kung ayaw mong malunod sa mga gamot, mga kapatid, alagaan po natin yung ating mga katawan. Kung ayaw mong malunod sa bawat sakit karamdaman po natin, mga kapatid,
exercise our body. Alagaan natin yung ating isipan. And lastly, stay God-centered. Bago po ako sa stay God-centered, sabi niya, mahirapan ka maglingkod sa Diyos kung pagod ka physically. Kapag pagod ka physically, apektado maging yung spiritual mo. Mga kapatid, stay God-centered. Manatili po tayo na ang Diyos ang siyang nakasentro sa buhay po natin. Lahat ng meron ka, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung pagtatrabaho. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung kumita. Hindi ko sinasabing mahalaga yung magbayad ng mga ganito. Hindi ko sinasabi na tustusin yung pangangailangan ng pamilya. Hindi po natin yon sinasabing mali ang bawat ginagawa po natin. Mga kapatid, may mas mahalaga nga lang. Ano yun? Yung mas mahalaga, yung gawing mong sentro ang Diyos sa buhay mo. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, nagiging balanse ang buhay mo. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, nagkakaroon ka ng tamang direksyon. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yung next slide po, kung titignan po natin, alam ko may inaano ako dyan. So, inalign ko yung mga yan. No? Inalign ko yung mga areas ng buhay po natin. Spiritual area yan ng buhay po natin. Financial area din yan ng buhay po natin. Family area din yan ng buhay. Pag sinabing area, parte ng buhay po natin yan. Parte ng pangyayari sa buhay po natin yan. Mental, trabaho, social, yung pagkikipaghalubilo, physical, areas of our life. Area yan, factors yan ng buhay po natin. Kapag isa dyan, yung spirito masyado kang focus, lagi kang nasa church, pero napapabayaan yung pamilya mo, hindi rin po maganda yun. Sa financial, mayaman ka, oo, puro ka increase, pero kung napapabayaan naman yung spiritual. O kaya naman, may yaman ka, pero tama naman yung spiritual mo, pero hindi balanse yung physical mo, masyado ka naman nagpapakapagod. Mga kapatid, hindi rin po maganda yon. Family. Oo, katulad sinabi po natin, ma-involve natin yung family. Kung masyado tayo nakafocus sa family po natin, napapabayaan po natin yung spiritual po natin, hindi rin po siya balanse. Trabaho, mental, social, physical, lahat yan, mga kapatid, kailangan balanse po yan. Kapag isang area lang ang nakafocus mo, mawawala ka sa balanse. Either ito ang mapapabayaan, ito ang masusustentahan, pero ito naman yung mapapabayaan. Ito yung masusustentahan, ito naman yung mapapabayaan. Kailangan balanse. Kapag may oras ka sa Diyos, may oras ka rin sa pamilya mo, may oras ka rin sa trabaho mo, meron ka rin oras sa pagpapahinga mo. Nagiging balance po. And next slide, sabi niya dito, a balanced life, no? Next slide. Kapag balanse ang pamumuhay at ang Diyos ang sentro, matutupad mo ang layunin ng buhay mo. Ano po ba yung purpose po natin? Ano po ba yung direction na gusto po natin tahakin? Mga kapatid, kapag balanse ang pamumuhay at ang Diyos ang sentro, matutupad mo ang layunin ng buhay mo. May direction ka, balanse yung buhay mo at may payapa kang pamumuhay. Kasi bakit namamanage mo ng tama yung mga areas ng buhay po natin? Mga kapatid, ang lakas ng buhay po natin ay dapat balanced. Sabihin po natin balanced. Balanse, pantay-pantay, no? Spiritual, financial, lahat ng mga nabanggit po natin, mga kapatid, kailangan tama yung fino-focus po natin. Hindi pwedeng focus ka dito, napapabayaan to. Kailangan balanse. Mga kapatid, ang tanong ngayon, ang tanong po natin, maging sa mga discussion po natin, discussion groups po natin sa D-group po natin, ang tanong, sino ba ang lifeline mo? Ano ba yung lifeline po natin? Saan ka ba nakafocus ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Balance pa ba ang buhay mo?
balanse pa ba yung buhay mo? Mangyaring nakafocus ka na lang sa mga bagay-bagay, nakakalimutan mo ito. Ito yung paalala ng ating Diyos. Magsisi tayo tumingin ng patawad sa ating Diyos. Kung napabayaan natin ang Diyos, ang buhay spiritual po natin, dahil sa sobrang pagkabisi natin sa trabaho, sa negosyo, panahon na para bumalik ka sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, panahon na para bumalik tayo kay Lord. Baka kasi nakaupo ka na lang dyan. Baka kasi nakikinig ka na lang dyan. Pero yung relasyon mo sa Diyos, nakakalimutan na natin. Italaga ang araw ng pamamahinga sa ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, italaga ang araw ng pamamahinga sa Diyos. Gamitin po natin yung Sabbath day, gamitin po natin yung worship, gamitin po natin yung Sunday worship celebration through worship kasama ang pamilya, na sa ganon magkaroon tayo ng established spiritual life, yung malalim na spiritual. And lastly, bantayan at ipaglaban ito. Bantayan po natin, ipaglaban po natin. Dahil ang mundo, ang kalaban, ay naparito para nakawin. Nakawin yung kapayapaan mo, nakawin yung lakas mo, nakawin yung trabaho mo, nakawin yung buhay mo. Kaya nga mga kapatid, kapag alam mong palobat ka na, recharge. Sabihin po natin, recharge. O mag-recharge po tayo nang sa ganun, hindi po tayo tuluyang ma-deadbat. Sa panghuli mga kapatid, ang buhay, our life is like an ocean. Ang buhay ay parang dagat. Minsan tahimik, minsan magulo. Minsan parang lulunurin ka na ng alon sa mga problema po natin. Pero ang Diyos na nagbibigay ng lifeline sa atin, kapag hawak mo ang lifeline ng Diyos, kapag hawak mo ang lubid ng Diyos, hindi ka malulubog sa buhay mo. Kapag ang Diyos, maging sa financial mo, siya yung lifeline mo, hindi ka malulubog sa mga utang mo, sa mga problema mo, sa anuman aspeto ng buhay mo, hindi ka malulunod dahil tama ang hinahawakan mo. Dapat tama yung lifeline po natin. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay natin, hindi tayo malulunod sa ating buhay. Mga kapatid, as I end, challenge po natin yung sarili po natin. Sa panibagong araw, panibagong linggong ating kakaharapin, Sunday, Monday na naman, challenge po natin yung sarili po natin. May oras ka ba sa pamilya mo? May oras ka pa ba sa pamilya mo? O masyado ka na nagkakaroon ng oras sa trabaho, wala ka ng panahon sa mga asawa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo? Masyado ka bang focus sa spiritual? Baka wala ka na rin oras sa pamilya mo. Hindi mo na sila na-involve, ikaw na lang yung nagmi-ministry. Balanse pa ba yung buhay po natin? O baka naman masyado na tayong nagfo-focus sa mga trabaho po natin, nakakalimutan na natin yung buhay spiritual po natin. Let's challenge yung buhay po natin. I-challenge po natin yung buhay po natin. Kailangan balanse po tayo. Magtrabaho ka, mag-serve ka, mabuhay ka ng payapa. Dahil yung lifelines po natin, ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, balansehin natin yung buhay. Bantay tayo po may stress. Nasa ganun din tayo na stress. Baka kasi na-stress ka dahil wala ka ng relasyon kay Lord. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kung sino man sa inyo ngayon ang nakakaranas ng mga pressures, yung pressured ka na, sino man sa atin yung pinapasan po natin lahat ng problema ng pamilya po natin. Sino po dito yung
may bigatin sa kanyang buhay dahil takot siyang lumapit kay Lord, pwede po ba nating ipatayin yung ilaw at while all eyes are closed, nakayuko yung ating mga ulo. Sige mga kapatid, kausapin po natin si Lord sa gabing ito. Samantalahin po natin itong pagkakataon na ito. Sino man dito yung nakakaranas ng mga pressure, bigat ng trabaho, sobrang pangangailangan ng pamilya, talagang nasa-short ka. Sino man dito yung nakakaranas, physical na pagod ka, emotional. Mga kapatid, habang nakapikit yung ating mga mata, kung ikaw yon, pwede bang itaas mo yung kamay mo? Huwag ka mahiya. Kung ikaw man yon, come on. Habang nakataas yung kamay mo, kung sino man yung nakikita mong hindi balanse yung mga buhay mo, pwede bang itaas mo yung kamay mo at pagpipray kita? Sige, pikit po natin yung mga mata po natin, iyoko po natin yung mga ulo. Come on. I'm seeing many hands raising. Come on. Lord, ang daming napapagod. Ang daming napapressure, Panginoon. Ang daming mga kapatid ko, Panginoon, na nakataas ang kamay ngayon na, Lord, mangyaring hindi nagiging balanse ang buhay nila. Ama, nakikiisa kami, Panginoon, nakikiisa ako, God, sa kanila mga bigatin sa buhay po nila. Kaya, Ama, sino man sa kanila, Panginoon, na nakataas ng kamay ngayon, ikaw ang siyang nakakaalam kung anong areas ng buhay po nila ang hindi nagiging balanse. Ama, panalangin ko, O God, na turuan mo kami, Panginoon, na ilagak ang lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga naisin ng puso po namin, lahat ng kapaguran, lahat, Panginoon, O God, ng mga diraramdam po namin. Napapagod man kami, O God. Turuan mo ang bawat isa. Kaya, Ama, nawa sa paglabas po namin dito, yung bawat isang kapatid ko na nakataas ng kamay ngayon, iagos mo, Panginoon, ang tunay na kapayapaan sa kanila. Panalangin ko, Ama, na, Lord, mag-flow ito, pababa, kasama pati kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, sa kanilang mga spiritual, sa kanilang mga mental, maging sa financial, Ama, ano man yung bigatin po nila, dalangin ko, Ama, ikaw ang siyang kanilang makatagpo. Dahil ikaw ang aming lifeline. Ikaw ang aming, O God, sandigan. Ikaw ang aming angkla, Panginoon. Ano man yung alon ng problema, Panginoon, paano man kami banggain, Panginoon, O God, ng mga problema ng buhay po namin. Ama, dalangin ko, katagpuin mo ang aking mga kapatid. Sopan niyo po, Ginoo. Inaamin po namin na kailangan ka namin. Kaya, Ama, hayaan mo, Panginoon, ipaalala mo, ikaw ang aming source, ikaw ang aming lifeline, ikaw ang siyang magbibigay ng kalakasan sa amin. Turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na mas maglingkod pa kasama ang aming mga pamilya. Tuluan mo ang bawat isa, Panginoon, O God, na ibalansehin yung buhay po namin. Balansehin, Panginoon, O God, yung mga areas ng buhay po namin. Sa bawat nabanggit po, Panginoon, naniniwala ako, O God, kung tama, kung ikaw ang sentro ng buhay po namin, mapapagtagumpayan po namin, Panginoon, ang layunin po namin. Ang layunin po namin, Panginoon, Lord, yung mapurihan ka, mapaglingkuran ka, madakila ka sa buhay po namin. Ano man yung mga bigating dala-dala po namin, Ama, naniniwala ako, O God, ikaw na ang siyang aming Diyos. Ikaw ang aming lifeline. Ikaw ang aming anchor. Kaya may pag-asa
ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon. Sa bawat desisyong aming kakaharapin, ikaw ang Diyos na magpaparanas na buhay na kasiyasiya, buhay na ganap, buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan. Kaya sa bawat isang kapatid ko, Panginoon, makakaranas ng tunay na kapahingahan. At i-remind mo kami, Panginoon, na huwag ipagpaliban yung araw ng pamamahinga. Dahil ito ang mas higit, ito ang mas mahalaga para sa inyo. Yung mapalalim ang relasyon po namin. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen.